Maupay nga aga mga kasangkayan, maupay nga aga mga igkasi ko mga taga-probinsya at syempre magandang araw din sa mga nakatira sa syudad na gustong maka-experience ng buhay probinsya. So ngayong araw na to ay maglilibang-libang na muna tayo sa ating garden kasi ngayon ay Sabado, bakanting oras, bakanting araw. So gamitin na natin ang ating mga bakanting oras o araw sa mga bagay na may kabuluhan. So ngayong araw na to ay doon muna tayo maglilibang-libang sa ating garden. So ang gagawin ko ngayon ay gagawa ako ng coco peat para panghalo sa aking potting mix para sa aking mga halaman. So, gaya nga ng sinasabi ko dahil kami ay nasa probinsya gaya ng nakikita niyo dito sa may parting taas sagana kami sa dito sa niyog, kaya marami din yung mga sobrang bunot o coconut husk. So, let's make use of the coconut husk kasi imbis na bumili tayo ng mga yung pre-processed na coco peat sa mga malls kasi mahal na yung processed coco peat. So pwede naman tayong gumawa ng sarili nating coco peat gamit ang mga bunot or coconut husk galing sa mga nagko-copras. So dito kasi sa amin masyadong madami yung nasasayang na coconut husk, kaya gagawa tayo ng coco peat na gagamitin ko as na pandagdag sa aking potting mix kasi mamaya ay magtatanim ako, may mga itatanim ako. So mga kasangkayan, ito lang yung kakailanganin natin para makapag-produce tayo ng sarili nating coco peat na wala tayong ilalabas na pera o wala tayong ilalabas na kahit kunting halaga. So kakailanganin natin ng bunot galing sa isang matured na niyog. Kasi yung mga nabibili natin sa mga agri stores o di kaya sa mga gardening supplies store ay medyo may kamahalan na yung mga processed na coco peat. So ganito lang yung gagawin natin, paghihiwa-hiwalayin natin yung mga fiber at saka kukusutin. So yung mga bumabagsak na parang balakubak, yan na yung produce natin na coco peat. So hindi naman tayo mahihirapan na mag-produce tayo ng ating sariling coco peat kasi hindi naman matigas yung yung bunot. So ganito lang yung gagawin natin, paghiwa-hiwalayin. Actually habang pinaghihiwa-hiwalay nga natin yung mga fibers ay may mga bumabagsak na coco peat. So ganito lang, kusot. So ayan guys, tingnan nyo yung mga bumagsak na yan, itong mga bumagsak na to, ito na yung coco peat na pwede nating ipanghalo sa ating potting mix para sa ating mga halaman. So ngayong araw na to ay susubukan natin na mag-produce ng coco peat galing sa sa isang buong bunot. So tingnan natin kung good for ilang pasong plant yung maproduce natin na coco peat galing sa isang pirasong bunot. So dito sa amin, kasi probinsya kami dito sa Eastern Samar at saka nasa number 1 yata kami or number 2 na producer ng coconut sa buong Pilipinas. Ang dami talagang nasasayang na na bunot kasi wala namang
masyadong gumagamit dito ng ano ng coco peat. Usually yung mga naghahalaman dito 100% na lupa lang yung ginagamit nila, kaya medyo tumitigas talaga yung ano yung tawag dito, no? Tumitigas yung lupa at saka hindi na rin makahinga ng maayos yung halaman, kaya hindi tumutubo ng maigi. So ito yung nagawa natin na coco peat galing sa ano sa isang pirasong bunot. Parang madami-dami na rin, so okay na rin naman. So hindi naman matagal na magkukusot tayo o maghihiwa-hiwalay ng bunot para makapag-produce ng ganito kadaming coco peat. So itong isang natitirang bunot, gagawin ko ulit ito bukas naman. So ang purpose ko lang naman ay ipakita sa inyo kung gaano kadali makapag-produce ng sariling coco peat. Ito naman, itong coco fibers na pinagkusutan natin, may ano pa to, may silbi pa to. Actually pwede pa tong gamitin sa ibang halaman naman, halimbawa sa ano sa pagtatanim ng anthuriums, o di naman kaya ay pang mulch sa ibabaw ng ating mga paso. So itong fibers na to, hindi ko to itatapon kasi may silbi pa to. Tapos itong nagawa kong coco peat ngayong araw na to ay gagamitin ko to bukas. Haluan ko lang ng konting lupa, tapos yung anong tawag dito sa mga hahaluan ko pa to ng ibang potting mix, kasi usually yung ginagawa nila ay 50 or 40% ay coco peat. So gagayahin na rin natin yung ginagawa ng iba. So ayan, tingnan yung mga kasangkayan. Nagkaroon ako ng coco peat na wala akong inilalabas na kahit isang kusing, tawag dito isang kusing, or kahit anong tawag dito, ang hirap kasi pag hindi talaga Tagalog So nagkaroon ako ng coco peat na wala akong inalalabas na kahit konting halaga ng pera, kasi libre naman dito yung bunot. Actually lalabas lang ako sa bahay namin, makakahanap na ako ng bunot. So mga kasangkayan, I suggest na doon sa, lalong na doon sa mga may mapagkukunan ng libreng raw materials, para hindi masayang yung mga raw materials na yan, please make use of it. Gawin yung maggawa kayo ng sarili nyong coco peat, at saka para makatipid na rin kayo. So mga kasangkayan, that's it for now. Kita-kita po ulit tayo sa aking susunod na vlog.